Charity Go nagpaalam na sa PBL. Bakit? Players paano na? May mga teams na kukuha na? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Katatapos nga lamang ng liga para sa PBL Reinforced Conference ay isang nakakalungkot na balita naman ang sumambulat sa volleyball fans, lalo na sa mga Charity Go fans nang biglang inanunsyo sa pagpasok ng December ang pag-alis ng team sa PBL matapos ang 11 years na pakikipagtunggalian sa mga teams at 5 years naman mula noong naging ganap na professional league ang PBL. Napaka-memorable nga para sa PBL ng Charity Go dahil sila ang first ever champions mula noong naging professional league ang liga. Isang malungkot na anunsyo nga ang binitawan ng Charity Go management. Ayon nga rito sa Tagalog translation, mabigat man sa puso, inanunsyo namin ang pagtatapos ng kabanata ng Charity Go crossovers matapos ang 11 years na hindi malilimutang taon sa professional na volleyball. Mula sa aming simula bilang Photon Tornadoes hanggang sa aming paglalakbay bilang Charity Go EV crossovers, ipinagdiriwang namin ang bawat tagumpay, ang mga kampyonato, ang mga talento naming hinubog at ang mga pagkakataong maipagmamalaki ang Pilipinas sa pinakamalaking entablado. Sa aming mga liga, sponsors, staff, at higit sa lahat ng manlalarong naging bahagi ng koponan noon at ngayon, maraming salamat sa inyong dedikasyon at puso. Sa aming kahangahangang mga tagahanga, kayo ang naging kaluluwa ng koponang ito. Ang inyong walang sawang suporta ang nagpatangi sa aming paglalakbay. Ang pamana ng katatagan, pagtutulungan at diwa ng Charity Go EV crossovers ay mananatili. Lubos kaming nagpapasalamat sa bawat sandali. Isa pang nakakasakit ay para sa mga players na talagang ika nga ay trabaho na ito at ito ang pinagkukunan para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at para panustos sa kanilang pamilya. Kaya naman talagang maraming players ang tenga at hindi alam kung saan sila dadalhin. Ika nga ay maswerte ang ibang players na may mga nag-aabang ng teams upang sila ay kuhanin. Subalit paano naman ang ibang players lalo na ang mga hindi nabibigyan ng playing time? Paano nila papatunayan na sila ay karapat-dapat na kuhanin ng ibang mga teams? Isa-isa ngang nagpaalam ang players ng Cherry. Nagbigay nga ng masakit na pahayag si Team Captain Chang Abi Maranyo at sinabi nitong walang salita ang makakapagpalarawan sa nangyaring ito. Subalit grateful pa rin siya na naging bahagi siya ng Charity Go family. Habang nagpapasalamat naman si Genierva sa 2 taong pamamalagi sa team. Umani naman ito ng mga komento. So sad for the players and staffs. Magpapasko pa naman sana. Sana makahanap sila ng bagong team. Really sad dun sa players na walang kukuha, but Cherry's rosters is so strong. Grabing change ito sa competitiveness ng PBL, depending on which team acquires who. May PBL team forever kahit madaming stressful moments na binigay. I've always thought they are just the most fun team ever since. I'm so sad and honestly shocked pa rin. PBL sana pag may na-disband, dapat may pumalit din. Sayang naman yung mawawala ng team. Kaya dapat talaga financially capable for a long run yung mga teams. Malungkot dahil nabawasan ng isang team ang liga, pero hopefully may kumuha sa mga players ng Charity Go or kunin sila lahat at bumuo ng bagong team. Sa mga teams na naiwan, pagkakataon ninyo para lalo niyong palakasin ang lineup ninyo para maging competitive ang darating na taon sa inyo. Hindi disbanded, leave lang ang need nila ng financial, so may chance silang bumalik at mag-recruit ng bagong players. Pero hindi talaga maiwasan na lilipat ang ibang players. Pero kung solid Cherry sila, hihintayin nila na maging financially stable. I hope magstay silang lahat. Solid Cherry lang is si Shaya Adorador and Nabor, the only Cherry since 2019. Kahit ako ang owner ng team na yan, susukuan ko din. Imagine ang dami nang nilabas na pera para sa team na yan. Tapos di man lang naka-champion. Tama lang yung decision ng owner na disband na lang. For sure, lugi ang Charity Go business, di na-afford magpasweldo. Kawawa naman ang mga F2 girls na kakalipat lang, sabay dissolve ulit ang team. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.